Maraming salamat, Pilo at Angas. Alam mo, Kathy, kahapon ay sinelebrate ng Pilipinas ang World Tuberculosis Day or World TB Day. Ngayon naman, actually, sa ibang mga bansa, sineselebrate din ito dahil mas nahuli sila, no, So para pag-usapan ang tungkol sa tuberculosis at sa World TB Day, kasama natin ngayong umaga si Dr. Jose Hezron Morfe, who is the chairman of the PCCP Council on Tuberculosis and the board secretary of Philippine Coalition Against Tuberculosis. Good morning, sir. Magandang umaga rin po. Magandang umaga, Doc. Doc, siguro umpisahan na natin doon sa World TB Day. Ano ba yung mga ginawa na activities po ng Pilipinas kahapon para rito? Actually, nangyayari siya in different parts of the country. Right. Pero in the National Capital Region, sinelebrate natin siya nung March 21 or Thursday. Thursday pa. Kasi nga pagbibigay ano lang sa Palm Sunday kahapon. Pero in other parts of the country, kunyari sa mga probinsya, ginaganap siya ngayon, tapos nun pwede siya sa first week of April. Gugunita lang siya actually sa pag-discover ni Dr. Robert Koch ng mikrobyo ng TB nung 131 years ago. So it's one way para ipaalam na itong sakit ng tuberculosis ay talamak pa rin sa ating komunidad at kailangan natin magsama-sama para tuluyang masugpo itong sakit na ito. Sir, bago tayo tumungo sa mga simptomas ng TB, ang tema niyo po for the celebration is It's More Fun in the Philippines Without Tuberculosis. Why did you choose this theme po? No, actually ang official theme ng celebration is Stop TB, Makialam. No? That means we would like everyone to get involved. But internationally, ang theme po nila is No TB in My Lifetime. So, para ang goal po ng lahat, supposedly pagdating po natin sa year 2050, sana po umabot na lang ng 1 case per 100 million, I think, o 100,000 population. Sa ngayon po kasi, around 208 cases tayo per 100,000 population. Na magkakaroon ng TB in their lifetime. No, yun po ang report ng WHO sa atin nung sinabit natin sa WHO noong 2012 na 208 Filipinos ang merong kaso ng TB out of every 100,000 population. So panglima po tayo sa Western Pacific region in terms of ranking at isa ang Pilipinas sa 22 high burden countries na tinatawag sa mundo that accounts for more than 80% of the world's TB case burden. Alam mo, Kathy, sa aking pagkakaalam, isa rin yung TB sa 10 pinaka malalang rason or pinaka usual, no, madalas na rason ng pagkamatay ng isang Pilipino. Tama ba to, sir? Tama. Nung huling sinukat natin, kumbaga, nung lumabas sa media, around 75 to 80 Filipinos ang namamatay araw-araw gawa ng TB. That puts it number 6 sa ranggo ng mga kaso ng pagkamatay ng Pilipino at pangwalo dun sa rason ng pagkakasakit ng isang Pilipino. Sir, yung karamihan ng ating mga kababayan na alam lang sa TB, pag umubo ka ng sobra at pinang-iilagan talaga yung sakit na tuberculosis. Ano po ba talaga ang tuberculosis? Dapat kasi pinagsususpetsahan natin na may TB ang isang tao kapag talagang meron siyang ubo na 2 o 3 linggo o higit pa na hindi tinatabla ng ordinaryong mga antibiotiko. Kasi isa yun sa pinaka kilalang simptomas ng TB at madalas kasama nito yung pangangayayat. Pero yung iba, meron rin siyempre nung lagnat, meron yung lumulura ng dugo. Pero hindi lahat ng lumulura ng dugo ay merong TB. Only 1/4 or 25% ang merong TB doon sa mga lumura ng dugo. Iba yung sakit, sir, kung sakali na lumulura ng dugo. Marami pang pwedeng isipin. Pwedeng cancer sa baga, pwede nating isipin yung may hayop na lung flukes o paragonomyasis na halos kapareho rin ng presentation ng TB. So, ang pinaka-importante sa lahat, yung ubo na hindi nawawala. Pero, problema kasi sa Pilipino, mga 49.1% noong 1997 o halos kalahati nung mga may ganitong simptomas, walang ginagawa. Right. Hindi sila kukonsulta, madalas natin baliwalain. Ay, trangkaso lang to. Hindi natin to kailangang indahin. Pero ang gusto nating ipaalam,
kailangan nating tutukan at pasuri ang ating mga plema para masabi kung may TB o wala at sa ganon, magamot ka kagad. Sir, may certain types ba ng TB or there's just one type? Ang pinaka nakakahawa kung sakali yung tinatawag nating pulmonary tuberculosis o yun sa baga. Yung mikrobyo kasi ng TB mahilig sa oxygen. So, doon siya dumadami. Pero pwedeng magkaroon ng TB kahit anong parte ng katawan, no? Pwede sa mata, pwede sa balat, pwede sa kulani, pwede sa atay, sa bituka. So, ang tuberculosis ang isa sa pinaka tinatawag namin great myth. Kaya niyang kopyahin o gayahin ang halos kahit anong pagkakasakit, pwede na lang yung mga kondisyon tulad ng pagbubuntis kasi talagang hindi kayo maigagawa ng pero lalaki yung tiyan ng iba kasi gawa ng pamamaga kunyari ng bituka, nagkakaroon ng tubig sa tiyan. So maraming mga sakit na pwedeng isipin na maaaring tuberculosis at dapat sana nating pagtuunan ng pansin kasi nga nabanggit ko kanina sa pag-uusap natin, 2 sa bawat 3 Pilipino magkakaroon ng impeksyon ng TB at least isang beses sa kanilang buhay. Tapos noon, maaaring magtuloy-tuloy na ito doon sa pagkakaroon ng tinatawag na full-blown disease. Ito sir, yung mga sinasabi ninyo na TB sa ibang bahagi ng katawan, ito yung mga tinatawag na extra pulmonary TB, Yes. tama ba sir? Oo, tama. Paano ba sir exactly nagkakaroon ng nakaka-contract ng TB ang isang tao? Meron yung bacilli or na bacteria makapit sa katawan, tama ba sir? Nakaangkas siya dun sa mga hangin na binubuga ng pasyenteng may tuberculosis tuwing uubos siya. So, meron yung mga milyong air droplet nuclei na malalanghap natin. Tapos, kung paisa-isa lang, mailalabas naman ng katawan natin kasi meron tayong mucus escalator na tinatawag o yung naglalabas ng plema para matanggal sa ating katawan. Pero kung masyadong matagal kang na-expose, maaaring mataas ang load ng mikrobyo sa iyong katawan, mamamahay na sa iyong baga. Mula doon sa baga, kakalat na siya sa ibang parte ng katawan kasi nga ang lahat ng dugo na dumadaloy sa katawan natin, dumadaan sa baga para kumuha ng oxygen. Sir, how else do you acquire it? Halimbawa ba pag sinasabi niyo po yung una-una kapag nalanghap niyo yung mga molecules na ganyan, what if you share spoons or So, in terms of cups? contagion Opo. naman, sir. Actually, yun nga ang gusto natin itama. Hindi nahahawa ang isang tao gawa ng paggamit ng kubyertos, ng baso, ng isang pasyenteng may tuberculosis. Sa hangin siya na kukuha, so hindi natin inaasahan na makuha mo siya sa pag-share ng ganong klase. So mali yung sinasabi nila na ibukod mo yung gamit ng pasyenteng may TB. Ang pinaka-importante sa lahat, magamot siya ng tama, tapos noon masiguro natin na araw-araw niyang iinumin yung gamot, tapos noon hindi na siya masyadong uubuhin, tatakpan niya yung kanyang bibig kung sakali man, para hindi niya na ikakalat sa iba. Actually, Cathy, para na rin siguro sa benefit ng ating viewers, ano ba yung gagawin, sir, ng isang tao, dapat na gagawin ng isang tao kapag nakuha niya or natagpuan niya itong mga sintomas na nasabi ninyo? Ang pinaka-importante sa lahat is magpunta sa kanilang mga health center kasi libre yung pagbibigay ng serbisyo para sa TB. Sa Barangay Health Center. Sa Barangay Health Center, government hospitals, ano sila ng libreng pagsusuri ng plema. 2 beses lang naman susuriin yung plema ngayon. No? Simula noong January 9, 2013, naglabas ng memorandum ang Department of Health na 2 na lang po ang nire-require. So, usually, ang gusto natin, isa sa umaga, tapos yung isang spot specimen nga, para mataas yung chance makakuha tayo ng mikrobyo sa plema. Pagkatapos nun, yung gamot, libre na yon mula sa gobyerno. Ang pinakamaikling gamutan ay 6 na buwan, pero kapag paulit-ulit kang umiinom na ng gamot ng TB dati, may chance na meron na tayong drug-resistant TB o yung mas matapang na mikrobyo. So ito nagre-require ng mas mahabang gamutan na. At minsan, mga gamot na mas mahirap inumin, mas mahal at hindi nabibili sa merkado, pero pinoprovide ng gobyerno
para doon sa tutok gamutan ng drug-resistant TB. All right, sir. Do we have any for our viewers? Ang gusto ko lang sana maging masigasig tayo sa pagsuporta sa ating kampanya laban sa tuberculosis. Lahat ng mga kamag-anak po natin, lahat ng mga kakilala natin na meron pong ubo na higit sa 2 o 3 linggo na hindi nga tinatablan, magtungo na po sa mga tinatawag nating DOT Center or Tutok Gamutan Center para masuri ang kanilang plema at mabigyan ng karampatang lunas para sa sakit ng TB. Alright, maraming salamat, Doc. That was Dr. Jose Hezron Morfe of the PCCP at PhilCat.